Hi everyone, this is your host. My name is Waray. Long time no see. It's been 5 days na hindi na ako nag-upload at 1 month na hindi na ako live. At even yung aking interview kay Rochelle at saka yung OFW from Saudi, hindi na matuloy-tuloy dahil nga busy ako at pangalawa hindi talaga nakikisama yung streamer ko mahina. Laging buffering kaya by this day after I record this video, i-disconnect ko muna pansamantala yung ating StreamYard, ang subscription ko kasi 26 binabayaran ko. It's almost 1,700 sa Philippine money. So, ibabalik na lang natin siya sa winter time kasi sa winter time, medyo maluwag yung oras natin. So, ganyan ang buhay OFW ko dito sa abroad. Anyway guys, maraming salamat po sa inyong panonood. Pasensya na kung pabigla-bigla lang na merong video, minsan wala. Kasi ito na talaga yung routine ko pag summer at medyo affected affected ako these days itong mga nangyaring mga lalo na diyan sa atin sa Pilipinas, nalulungkot ako na para bang naging ano na lang, favoritism na lang ng administrasyon yung mga kaalyado nila, sila-sila na lang nag-e-enjoy. Parang tama nga yung sinabi ni Belly, yung aking naging guest from the US na nagkaroon siya ng detrimental kasi nga sobra siyang naapektuhan nung time na sumuport siya kay Isko Moreno doon sa pagka-president pero hindi naman nanalo. So, naapektuhan yung kanyang mental health. Anyway, ako hindi naman gano'n. Ang sa akin lang is parang dito sa nangyaring gulo ngayon sa Iran at Israel, medyo mas pinili ko muna mag-meditate, makinig ng mga spiritual healing, mga Bible study online. Kasi itong kailangan natin dahil lahat ng mga sign na yan na nangyayari ngayon, yung mga earthquakes, mga kung ano-ano, mga kababalaghan naglalabasan, even itong war, ay lahat ito ay nasa Bible. Kaya kailangan natin seryosohin, pagtrabahuhan yung ating mga personal salvation kasi hindi lahat ng mga nanampalataya o hindi lahat ng mga nagsisimba ay enough na para sa kaligtasan. Hindi po. Dapat po i-work hard natin yung ating spiritual salvation pagdating ng panahon o anytime na meron mangyari sa atin like yung nangyari sa India na India aircraft accident na hindi naman nila inaasahan yan, walang makakapagsabi na yun talaga yung mangyayari sa kanila. So, paano kung hindi nakapaghanda? So, yun po yung nagtulak sa akin na minsan maglaylo muna sa mga politiko o mga ano-anong komentaryo sa Pilipinas na mga nangyayari kasi wala, eh, anong gawin natin magdaldal, makialam, makiambag, parang wala din naman, hindi naririnig yung ating boses. Pero of course, bilang Filipino citizen at nagmamahal pa rin sa bansang sinilangan, kailangan natin mag-ambag. So, siguro lang ang magagawa ko ay ibang pamamaraan na instead na magkomentaryo na nakakaapekto ito sa mental health natin, why not gawin na lang natin ipag-pray. I know that prayers can move mountain, prayer can change, prayer can stop the war, at kung ano-ano pa mang mga political issue na nangyayari sa Pilipinas at sa ibang dako ng mundo. Mas nahi-healed ako kapag bumabalik ako dun sa dati kong gawi na mga nakikinig ako sa mga Bible online study, yung mga listening music, yung mga healing music, Christian songs, mas okay ako dun. Isa yan sa dahilan na mas gusto ko muna pagtrabahuan yung ating spiritual side kasi hindi natin alam kung hanggang kailan tayo dito sa mundo at kailangan naghahanda po tayo dahil hindi po natin alam ang panahon. Naawa ako dun sa mga kababayan natin sa Israel na nung narinig ko yung Bush interview ng pangulo na kung ano daw yung ano yung plano niya sa mga kababayan natin na naapektuhan doon sa gitnang silangan sa war. Sabi niya parang wala siya, hindi pa siya kikilos, wala pa daw siya plano kung emergency o mandatory repatriation kasi hindi pa naman daw parang hindi pa, para sa kanya hindi pa panahon para
deklara siya ng mandatory repatriation. So, ibig sabihin, wala talaga siya pake ang gobyerno natin, ano man ang mangyari sa ating mga kababayan. So, kaya hindi na-motivate yung ating mga kababayan na umuwi dahil alam nila walang pake ang gobyerno, walang maasahan. Ang laki talaga ng pagkakaiba nung last administration. Kaya lang pagdating diyan, kung lagi na lang tayong magkukumpara, walang mangyayari sa atin. Yun na nga sabi ko, magso-slow down muna ako dito sa mga pagkomentary sa politika, maybe pagtrabahuan muna natin ang mga dapat nating pagtrabahuhan, lalo na ang mga personal salvation natin. Dahil sa mga nangyayari ngayon sa buong mundo ay hindi natin talaga alam kung hanggang kailan ang buhay. So, yeah, guys, nag-attendance check lang ako sa inyo, nagparamdam. Babalik at babalik ako at hindi nga lang lagi-lagi. Siguro from time to time na meron lang akong panahon, saka lang ako mag-upload at mag-update kung may live o wala. Nakakatamad na, walang gana na mag mag-record pero sige lang, tuloy lang ito dahil pero antabayanan niyo lang kung anong mga kaganapan na next natin gagawin. So maraming salamat po. This is your host. My name is Waray. See you bye-bye for now and see you again on our next video. Bye.